In this video, let's talk about the market. Tingnan natin yung lagay ni BTC, yung sentiment and price action. Also, pag-usapan din natin yung mga popular na gimmick ng mga hackers para manakaw ang iniingatan natin na crypto. So yung awareness dito, makakatulong sa atin yan para ma-prevent at hindi ito mangyari sa atin in the future. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Bago tayo pumunta sa mga news natin, para sa mga wala pang Fairdesk account, ito pa rin yung ginagamit ko na exchange. Dito ako nagte-trade at nagpapa-copy trade. Ito yung UID ng last week winner natin ng $50 trading bonus. Although hindi ito withdrawable, pero pag nanalo naman kayo sa trade, then yun ang mawi-withdraw nyo. Same lang din naman siya ng ino-offer ng ibang mga cryptocurrency exchange. Makakakuha din kayo ng 15% trading fee rebate dito if nag-sign up kayo and used my referral link sa description. Trading competition open pa din hanggang December lang yan. Marami kayong pwedeng ma-take advantage dito as a trader. Okay? So balik tayo. Unahin natin ito, crypto funds see largest weekly inflows in more than a year, sabi ng CoinShares. Lumabas yung report kahapon at sinasabi na ang mga crypto exchange traded products, ETP, ay may pumasok na $326 million for the week. Di hamak na mas malaki sa inflows noong nakaraang linggo na $66 million lang. Actually, makikita natin yun sa chart dahil meron tayong malaking weekly green candle dito. Yung ETPs kasi na sinasabi nila dito ay yung investment funds na tinatrack yung price ng mga particular na assets. Normally sa crypto ETP, ang tinatrack ay si Bitcoin and Ethereum. May mga investors kasi na mas pinipili mag-invest sa mga investment funds kaysa hawakan nila personally yung crypto. Yung shares naman kasi ng mga funds na ito ay nakalagay sa traditional brokerage account. Nangyayari ang ETP inflow kapag yung funds ay tumaas ng mas mabilis sa underlying asset. At ang dulot naman ito sa funds ay mapipilitan silang bilihin yung asset like BTC. Kaya bullish ang dating nito. In contrast naman kapag ETP outflow ang nangyari, ang magagawa ng funds ay ibenta yung asset kasi bumababa yung price ng kanilang notes or shares, so hindi balance. Kaya bearish kapag nakaranas ang ETP ng outflows. At noong October 27 nga nangyari yung largest inflow nito. Huli itong nangyari noong July 2022 pa, 15 months ago. At ito din yung 5th straight week of ETP inflows. So ang one possible reason pa din yan kaya tumaas yung inflows ay dahil sa rising optimism ng mga investors na baka ma-approve na yung spot-based Bitcoin ETF in the US. Kaya si Bitcoin, yung may pinakamalaking inflows dito na nagre-represent ng 90% of the total. Nag-benefits din daw dito si Solana na merong $24 million inflow, pero kay Ethereum ang nakita is outflow of $6 million. At dahil sa optimism about Bitcoin spot ETF, yung CME pumangalawa na sa pinakamalaking Bitcoin futures exchange dahil sa tumataas na open interest. Ang number 1 kasi dyan, Binance pa din. Noong October 30, pumalo ang open interest ng Chicago Mercantile Exchange ng $3.58 billion. Nilagpasan niya yung Bybit and OKX na meron lang $2.6 billion and $1.78 billion in open interest. Konti lang ang lamang ni Binance sa CME, nasa $3.9 billion open interest lang si Binance. Ang open interest kasi ito yung total number of outstanding Bitcoin futures or option contracts in the market. Sinusukat nito yung pera na naka-invest sa Bitcoin derivatives at any given time. Ang open interest, sinusukat nito yung kapital na pumapasok at lumalabas sa market. Kapag maraming kapital, then tataas yung open interest. Kapag lumalabas naman yung kapital ng mga investors, then bababa yung open interest. So kasabay naman ng pagtaas ng open interest ng CME, tumaas din yung volume nito. Kaya nakakuha ito ng 25% of Bitcoin futures market shares. At ang CME, Regulated Derivatives Platform ito sa US, kapag nagsusurge ang trading volume dito, nagpapakita lang yan ng tumataas na demand sa crypto market. Kaya ibang-iba yung galaw ni BTC ngayon kahit nagre-range siya. Makakakita tayo ng volatility and even Saturday and Sunday, merong price movement hindi katulad noong mga nakaraan.
At kung titingnan natin yung daily price action ni BTC, nasa may resistance area pa din ito. Nagre-range siya sa area ng 34,000. Although nag-e-expect ako ng correction, sa current price action niya ngayon, hindi pa malinaw. Parang meron pa siyang one more leg up paitaas, then tsaka tayo makakakita ng correction. Malakas pa din kasi yung buyers dito. Kung mapapansin nyo, hindi na be-break yung mga swing low sa ilalim. Kung bababa tayo sa 1 hour time frame, pataas siya. Pero sa ganitong price action, anything can happen. However, dahil bullish yung sentiment natin, mas mataas yung chance for a continuation rally. Other news natin, ito importante para sa ating lahat na crypto holders at huwag mabiktima nito. 3 unique ways hackers are stealing your crypto. So sabi sa report ng blockchain investigator na Bitrace, na-identify nila yung 3 effective ways hackers gain access to crypto investors' wallet. Una, yung sa search engine sa paggamit ng Google and Bing. Pangalawa, pasteboard hijacking. At pangatlo, liquidity mining and coin theft. Unahin natin yung sa search engine. So meron daw isang crypto investors at kinilaim niya na nawala daw yung coins niya ng biglaan. At nalaman recently na nakapag-download daw itong biktima ng application sa unverified sources. So ibig sabihin, possible nag-search siya sa Google and download an application kasi normally yun naman ang ginagawa natin kapag may hinahanap tayong application. Sa Google tayo magse-search. Ang problema nga lang, ang mga hackers gumagamit ng SEO or Search Engine Optimization para yung fake website ay lumabas sa unahan ng search result or minsan nagbabayad sila ng ads. At kapag na-click or na-download natin yung fake application at na-install sa system, then magkakaroon na ng access ang hackers sa computer natin. Marami na akong nabalitaan na nabiktima ng mga ganitong scheme pero normally madedetect yan ng antivirus. Yung pag-access nga lang sa website, ibablock agad yon ng antivirus kung malicious. Yung pangalawa is pasteboard hijacking. So ito naman nangyayari siya kapag nagka-copy and paste tayo ng address. Kunyari, magsesend tayo ng funds from MetaMask to Binance. Normally, ang ginagawa natin is copy-paste, lalo na sa mga PC users. So kung infected ng malware ang computer, then yung original address na pagsesendan natin ng funds, pwede siyang baguhin ng malware na halos kaparehas ng original address, konting character lang yung binago. At instead na ma-send natin yung funds sa Binance, mapupunta yon sa hacker's address. So nung mauso ito, lagi ko nang dino-double check yung address. Hindi lang yung front and back characters yung tinitingnan ko, pati gitna kasi mahirap na. Nakukuha naman yon kapag merong fake software na na-download or naka-access tayo sa sketchy website. So be careful sa mga website na ina-access nyo. And again, security software or antivirus can prevent this. At ang pangatlo, sa pinakapopular na ginagamit ng mga hackers ay yung high yield and low risk liquidity scam. So alam nyo na, ito yung mga too good to be true offers ng mga fake firms, pwedeng sa trading services, mining farms, mga DeFi na nag-o-offer ng astronomical returns. So marami pa ding nabibiktima dito, especially mga newbies. Ito yung 3 common tricks ng mga hackers at marami silang nabibiktima dito using these methods. So kailangan maging maingat din tayo at aware sa mga ganitong gawain. Kasi just in case nag-profit na kayo sa mga binili nyong altcoins, yung mga hinuhold nyo, tapos bigla na lang nawala. Sayang naman. So kailangan din natin i-priority ang safety ng ating mga cryptocurrency. Okay? So yun lang ang video update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.